So our lesson for today or our topic for today is drafting setting commands. So today we're going to set up our AutoCAD interference. So interface pala, sorry. So one kind of um, one good practice is to set up your interface muna bago tayo mag-AutoCAD. Kasi for example, no, pag kayo ay nasa field na ng designing or sa industry, pag nag-AutoCAD kayo, meron silang mga preference na sinusunod, no. Katulad natin dito sa Asia, metric system ang sinusunod natin dito. Pero kung kayo ay makakapagtrabaho sa Europe or sa America, by feet ang doon, by feet and inches ang kanilang measurement doon. So English method sa kanila. So pag dito sa Asia, metric. Kaya mapapansin niyo yung mga technical teachers dito or yung mga technical TLE teachers dito sa Pilipinas ay panay centimeter ang measurement na ginagamit namin. Kasi that is for standard for Asia. So matatakil 'yon dito sa pag-uusapan natin yung pagse-setup ng mga commands natin sa Okay. Ngayon naka-focus ang setup natin sa mga settings like command settings, no. Okay, anak ko yung maingay, katabi ko kasi ngayon nagtatrabaho. Okay, so our objective is about define the setting command. Number 2, enumerate the tabs in drafting setting dialog box. And number 3, value the importance of drafting setting commands in operating AutoCAD. So, learning content. We're going to talk about the desetting command. What does mean the desetting command? Is a set of grid and snap a set grid and snap, polar and object and snap tracking, object snap mode, dynamic input, and quick properties. So, yan po yung mga sineset-up sa D-settings. Ano ba tong D-settings? What D stands for? D stands for Drafting Setting Dialog Box. It specifies the drafting settings organized for drawing aids, such as snap and grid, tracking, object snap, dynamic input, quick properties, and selection cycling. So this is yung tinatawag na dialog box ng drafting settings. Ayon doon sa ating module ng drafting na ginagamit ng MDL, ang prefer kasi doon is AutoCAD 2014. So paano ino-open or saan mahahanap ang dialog box ng D settings or drafting settings. So doon sa ribbon, meron tayong mga file, editing, view, insert format, and tools. So under tools, pag click nyo or right click nyo, mag-o-open ng another dialog box ulit. At pipiliin natin yung na doon sa ibaba, yung drafting settings. Once we open the drafting settings, lalabas na yung dialog box. Another way is by typing on the yung sa mismong interface ng AutoCAD. Magra-right click kayo, then hindi na pala kailangan click nyo lang yung interface, then type in DS. Then enter. Pag enter nyo, mag-o-open yung DS settings or also known as D settings or drafting settings. Another is yung pangatlo is doon sa command prompt, doon sa ibaba, yung sa type command. So pag type niyo doon ng DS, lalabas yung choices, kiklik niyo yung D settings. Hindi yung DST, iba pa yon. Dimension style yon, yung DST. Okay. So pag-click nyo, mag-o-open na yung dialog box. So, punta tayo sa AutoCAD. I will show you how that. So, this version is 2019. So, sa ribbon, walang nakalagay na meron dito expression tool, pero yung tool command ay wala na dito. So, hindi nyo makita. So, dalawa na lang yung option na pwedeng gawin natin dito. Is doon sa interface. So, when I click the interface, yan, then type in DS, then enter. So, yun, lumabas na yung dialog box ng drafting settings. Another one is doon sa type command. Click nyo yung type command, type DS. Then, lalabas yung choices. You choose DS settings. And then,
ayan na, lumabas na yung dialog box. So this is the dialog box for drafting settings. Okay. So let's talk about the different kind of command settings in DS settings or the drafting settings. So the first one is the snap and grid tab. It is specified as snap and grid settings. Yung pag sinabing snap, pag tinapat mo yung cursor, automatic lumidikit siya doon. Halimbawa, ang snap mo yung every end of the line. O yung endpoint, tinatawag na endpoint. Automatic pag nilapit mo yung cursor mo, automatic didikit na agad siya doon, magi-snap na siya doon. Pupunta na agad yung yung cursor mo doon sa endpoint ng line. Meron naman tayong tinatawag na polar tracking tab. Pag naka-on ang polar tracking tab, ibig sabihin, pag inilapit mo yung cursor mo sa circle, okay, so automatic dumidikit yung cursor. Okay, nga pala, no? Pakita ko by AutoCAD. Okay. Halimbawa, pag snap grid, pag inilapit ko yung aking cursor dito, yan. Ay, nga pala. Command line muna tayo. L, then enter. Yan, pag nilapit ko yan dito, mapapansin nyo may lumalabas na box na green. Ibig sabihin, automatic nag-i-snap yung aking doon. So, automatic, pag click ko yan, nakadikit na sila yung doon. Nag-snap na siya. Ito naman yung tinatawag na polar. Pag polar, we're talking about the circle, yung gitna. Pag nilapit ko yan, line muna tayo. Command line, L, then type enter. Then, pag nilapit ko yan sa circle, makikita nyo, may nagkaroon ng kulay green doon sa center ng circle. Ibig sabihin, nag-snap yung aking line doon sa circle sa gitna. So, pag click kong ganun, nasa center na ng circle yung aking line. So, that is polar snapping. Next is object snap tab. Pag sinabi namang object snap, controls the running object snap settings. Pag nasa object na tayo. Kasi, ang na dito sa screen nyo, dito sa screen ko is 2D. Ngayon, pag ginawa ko yan 3D, yan, gawa tayong 3D. 3D, sorry. Dito pala. Yan, pag ginawa kong 3D yan, so, gawa tayo ng solid box. Ayun. Then, gawa tayong solid. Yan. Conceptual. Yan. So, ano yung tinatawag na object snap? Pag object, automatic nag-i-snap rin yung mga line natin sa circle. Command line tayo. So, pag may lumabas na box dyan, ayun, lumabas yung kulay blue. Ang tawag doon sa kulay blue naman yun is object snap. So, nag-i-snap rin yung line natin through objects, hindi lang sa two-dimensional. Tingnan nyo yung two-dimensional, pag nilapit ko yung cursor ko, green siya. So, ibig sabihin, nag-i-snap siya sa green. Pag dito naman sa object, pag nilapit ko siya, kulay blue naman siya. Ibig sabihin, object snap naman yon. So, ganun po yung dalawa. Meron tayong object snap and meron rin tayong balik tayo sa presentation. Okay, meron tayong 3D 3D snap tab o controls the object snap settings for 3D. Yan, same lang rin yan ng object snap tab. Okay. Dynamic input tab. Okay. Ang dynamic input tab, ibig sabihin, it controls the input and dimension or dynamic prompting and appearance of the drafting tool. Ibig sabihin nito, tingnan natin sa AutoCAD. Yan. Yung nakikita nyo sa cursor ko, yung sa tabi niya, yung nakalagay, specify point, tapos may measurement, yan. Tapos may kulay green na, for a specific point for, elevation. Ang tawag dyan is dynamic input. Ibig sabihin, once na pag ginagalaw ko yung aking cursor, binibigay niya sa akin yung specific point or yung location ng point kung nasaan siya doon sa interface. Yan, pag nilapit ko sa circle, yan, sasabihin, specify point, lalabas yung green. So, sinasabi ni dito ng dialog box na ito, ay kung or nasaan yung location or nag-snap ba ako doon sa drawing. So,
yan po yung tinatawag nating dynamic input. Okay, halimbawa, gumawa ako ng angle. Ilagay ko lang sa 2D to. Yan. Yari, tanggalin ko lang yung pagka 3D, ha? Sagit lang. Balik tayo sa 2D wireframe. Then, line tayo. Pag gumawa ako ng line, yan. Tapos, tanggalin ko tong ortho. Yan. So, makikita nyo, may panibagong number na naman na lumabas, yung degree. So, ibig sabihin, sa dynamic input, naka-on yung aking polar tracking. Yung polar tracking ko, ibig sabihin, nagsasabi kung ilan yung, anong angle yung line ko from the specific point. Mula doon sa point, tapos paggawa ko ng line, tapos pag move ko ng cursor, nagbibigay sa akin ng specific measurement of angle. So, yan po yung gamit niyan, yung dynamic input. So, automatic nakikita na agad natin kung ano yung output ng drawing. Then, meron tayong tinatawag na quick properties tab. Specify the settings of display of quick properties palette selection. Ito, hindi ko siya ginagamit kasi marami kang makikita sa screen. Ang daming lumalabas na menu. So, ayoko gamitin yan. Okay. And cycling tab. Changes setting displaying section of candidates of overlapping object. Pag may ginagamit lang to pag pag gumawa kayo ng mechanical object or mechanical device, tapos patong-patong na yung object. So, para hindi lang nakakalitong tingnan yung dalawa, pwede nyo yung i-cycling tab siya. No? Meron siyang tab doon. Meron siyang different display sa bawat parts. Halimbawa, parts ng buong sasakyan, no? Pag tinapat niyo yung cursor niyo sa kanyang chassis, yung chassis lang yung mag-highlight. Pag tinapat niyo sa gulong, yung gulong lang mag-highlight. So, ibig sabihin, hindi buong sasakyan. So, nagkakaroon siya ng overlapping, no? Okay, now punta tayo do sa frequently used in setting tabs or 2D drafting. So sa 2D settings naman tayo, meron tatlong malimit na sinesetup dito sa 2D dimension, no? Ito yung tinatawag nating snap and grid, no? Yan, pinakita ko na sa inyo kanina yung snap and grid. Okay, so sa snap and grid, pwede nating baguhin yung spacing ng snap. Ano yung spacing ng snap, no? Balik tayo kay AutoCAD para mas maintindihan nyo. Ito yung grid. Yan. Pag sinom ko yan, makikita nyo may mga boxes yan, mga grid line yan. So, pwede ko naman tanggalin yan kung gugustuhin ko. Kaso nga lang, syempre, for the purpose of this lesson, kailangan makita nyo siya. Tapos, pag inon ko yung snap, okay, hindi siya kita, no? Kita nyo ba? Okay, so pag nag-command ako ng line, so makikita nyo, automatic, nag-snap siya, dumidikit siya doon sa linya, doon sa box. Ngayon, bakit hindi siya nag-snap doon sa mas maliliit na box sa loob ng isang box na yun, no? Kasi, meron siyang given measurement. Ibig sabihin, itong box na to, ano kaya measurement niya? Makikita natin yan doon sa dialog box, sa setups natin. So, sabi dito, is 0.5 ang every space ni x ibig sabihin from a point to from ang x kasi is from left to right, no? Tama, left to right. Tapos yung y naman from bottom to above or above from bottom, no? Pataas or pababa or vertical. Pag horizontal, that is x, no? So yun yung yung spacing nila sa bawat isa pag nag-snap ka is 5 cm or 5 cm yan. So, dito naman sa kabila, yung grid spacing naman, naman yun? Doon naman siya sa grid naman nakafocus. Ayan. So, yan. Ilalagay lang natin dito kung rectangular snap or isometric snap. Ito naman yung snap style. Okay, punta tayo dito. Ito yon, yung isometric snap. Yung pinakita ko sa inyo yung rectangular snap na yung crosshair, yung pag Dito tayo sa isometric snap. Napakita ko sa inyo by AutoCAD. Sa isometric snap,
alam ko familiar kayo dito sa isometric pag sinabing isometric kasi kasama sa drafting 1 saka drafting 9 lesson, drafting 7, 8, 9 kasama laging na doon si isometric. Tingin ko naman di nagkulang si Mambatas doon kasi nung naging estudyante niya ako nung high school, tinuro sa amin yan eh. Okay. So, gawin natin siya, no? Dito lang siya sa ibang ito yung isometric drafting off. So, naka-off siya. Ngayon, i-on natin siya. Pag nag-on yan, line pala muna tayo. Yan. Tapos, mag-specify tayo ng isometric plane. Ayun na naman siyang gumana. Ayun. So, okay, sige lang, burahin ko lang to. So, snap natin. Ito. So, nasa may ano na tayo. Ano bang, ano to? Yan. Sa isoplane left tayo. So, nasa sa left side tayo ng, ng isometric, no? So, on ko lang yung ortho para mas mabilis tayo makagawa ng box. So, line tayo. Line. So, naka-grid snap tayo. So, mapapansin yun, yung ating cursor ay nag-i-snap sa bawat, tag dito, yung bawat dugsungan ng mga grid, no? So, gawa tayong line. Automatic mag-snap yan. Okay, line. Tapos, snap uli siya dito. Snap uli siya dito. Then, endpoint tayo dito. Yeah. Now, dito tayo sa left side ng isometric box natin. Punta naman tayo doon sa pili tayo isometric top. Sa top naman tayo. So, sa isometric top, dito natin gagawin yung kanyang top side ng drawing ng isometric natin. So, gawin natin. Gawa tayo ng line. Line, then enter. Lagay natin doon sa corner. So, yun. Nakita nyo, nag-snap siya. Tapos, click ulit natin doon. Then, snap uli siya dito. Then, snap uli siya dito. So, yan. So, last na lang tayo. Ano na tayo? Isometric plane right. So, dito na tayo. Sa right side na tayo. So, isometric right tayo. Click natin ang isometric right. Then, enter L. Enter. So, specify lines. Specify point. Ayan. Ito. Yan. Buo na ang ating isometric. So, bakit siya tinawag na isometric? So, makikita natin na meron siyang 3-dimensional size lang na pakikita. Pero pag tingnan niyo yung ibang object sa paligid ko, yan. So, mukha siyang 3D, no? Pag inikot ko yan, inikot ko yan, tingnan natin kung 3D siya, no? Pag inikot siya, yan. Nasa flat surface lang siya. So, ibig sabihin, 2D lang siya. Pero, nakagawa tayo ng 3D gamit yung isometric plane. Okay? So, yan lang po yun, yung tinatawag nating isometric plane. Okay, balik tayo dito. So, that is isometric snap. Enable the crosshair to use the drafting 2D isometric figure. So, nandito lang yan. So, kung gusto natin lagyan ng allow subdivision below grid, yan. So, nandito lang, click nyo lang ng check lang, check. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung tamang setup ng snap and grid command, no. Bibigyan ko kayo ng setup, no. Nasa activity 'yan mamaya. Yan, snap style. Okay. Ngayon, dito naman tayo. Dito na tayo sa pangalawa. Yung una, yung snap and grid. Dito naman tayo sa pangalawang malimit ginagamit sa mga 2D drawings ay tinatawag na object snap. Okay, yung object snap naman, yan. Dito makikita natin na meron siyang iba-iba pang choices or function, no. Meron siya tinatawag na endpoint, no. So mag-snap siya sa endpoint, yung dulo ng drawing. Ng line, no. Tapos meron tayong midpoint, yung gitna. Yan. Tapos meron tayong center. Yan. Center, yun na yan. Nag-snap doon sa center. Meron tayong geometrical center. Pag ang shape natin is geometrical, ibig sabihin, gumawa ka ng diamond, kaya niyang ipakita pa rin kung nasa ang center ng diamond na ginawa mo. Ayan. Nudge, ginagamit lang to pag ang
under construction na to, pag nagko-construct ka na ano ba, hahati mo siya in four equal parts. I-on mo yung nudge para lumabas yung snap niya kung saan yung for partition ng line. Tapos quadrant, ayan, sa mga yan. Ginagamit ang quadrant pag mga geometrical shape. Quadrant. Square pala, sorry, quadrant. Ang geometrical shape nga pala doon sa geometrical center. Okay. Yan. Tapos, meron tayong intersection. Automatic i-snap siya sa intersection. Extension line. Pag ito yung doon sa mga gumagawa kang dimension line. Yan. Chine-check lagi ito para ma-adjust natin yung length ng dimension line. Insection, ibig sabihin dalawang object to na pinag-combine tapos tinrim siya sa gitna. So makikita mo kaya yung drawing ganun, dalawang box na magkadikit na siya. So ibig sabihin pinag-combine na siya. Intersection na yan. Insertion pala, insert, no? Ini-insert siya doon. Okay. Perpendicular, yan, yung perpendicular, yung line from vertical line going to vertical line going to horizontal line. Yun tinatawag na perpendicular. Sunod naman yung tangent naman, yung line doon sa pinaka side ng ng circle, dapat mag-connect siya, no? So ginagamit yung tangent. Then meron tayong tinatawag na nearest. Yun yung pinaka closest, no? Bihira ko lang kasi nagagamit yung nearest pag halimbawa yung naliligaw ka na, hindi mo makita sa screen yung object, nagamit yung nearest. Apparent intersection, apparent intersection and parallel. Ayan. So dito ay mga endpoint. So gawin natin tong usual. Ito yung usual kasi na may encounter nyo pag may encounter nyo pag nasa 2D drawing kayo, no? Okay, gawin natin yung endpoint and snap point ng midpoint. Okay, so ito yung line. So gawa ulit tayo ng line, off ko pala muna itong yan. Then gawa tayong line. Tapos, ano ba yung midpoint na sabi? Pag nagay mo yan dito, yun, makikita yung triangle symbol. Sabihin, siya yung gitna. Yung midpoint ng line. Ngayon, ano yung endpoint? Pag tinapat mo yun sa dilo, box naman siya. Endpoint. Balik natin doon sa para matandaan yung icon image niya. Box pag endpoint, triangle pag midpoint. Yan. Ngayon, circle naman pag center. Okay, so, balik tayo kay AutoCAD. Pag tinapat ko pala tong aking line dito kay circle, pag nilapit ko, ayun, lumabas yung kulay green. So, ibig sabihin, ito yung center point ni circle. So, makikita nyo na bumagsak yung aking line doon sa center ng So, yun. Nasa center na siya ng line. Even in triangles yan, kahit naka-triangle yan, alam ng ni AutoCAD kung nasa na midpoint niya. Pag nilapit mo yan dito, line pala muna. Pag nilapit ko yan dito, yan. Naka-ortho ba ako? Ortho pala ako. Okay. So, makikita nyo na dito yung midpoint. Then, nandito yung endpoint. Yan. So, ganun lang po yung ka-simple yung pag yan. So, yan. Pag lagay mo yung line, kita mo na, no? So, ano yung tangent? So, yung tangent, yan. Kahit naka-diagonal yan, magpapakita yan ng straight line to tangent. Yan. So, nagta-tangent siya. Yan. So, pag nilipat ko yun dito, yan. Yan. So, tangent in circle, no? Pwede yan ganyan, yan. Naka-tangent na circle. So, bibigyan ka ng, kung saan mo, tag dito, magkakaroon yan ng symbol kung saan mo siya pwedeng, yun, nakita nyo yan, yung tangent symbol. Yan. Pag ibig sabihin yan, naka-tangent na yung line doon sa circle. So, pag click mo ganyan, yan, magta-tangent na siya doon. Yan. Hanap tayo dito. Yan. Yan, katulad nun. Yan. Ganun lang. Tapos, ano pa? Parallel. Madali na yung parallel Dodoblihin nyo lang yan Double nyo lang line. Parallel na yan For example, dito sa AutoCAD. Balik tayo dito. Kunin natin to. Ano yung parallel line nito?
Oh, Control CV. Then parallel mo siya. Ba't nagbago angle? Ay, na-copy pala pati yung ano. Sorry. Ito lang pala. Then copy. Then V. Yan, nakaparallel na siya dyan. Parallel sa isa't isa. So, next. Yan. Okay, so that is for object snap. Punta na tayo sa last one, yung pinakahuli. Tawag dito. Saan na ba tayo? Ayun, dynamic input. Yan, na-explain ko na sa'yo kanina kung ano yung ibig sabihin ng dynamic input. Yan yung mga lumalabas doon sa gilid ng cursor natin. For this example, yan, nalabas kung nasaan yung grid line niya. So, ito yung symbol niya. Mapapansin yung pinakaiba ng pointer input doon sa dynamic prompt. Pag naka-pointer input siya, meron siyang box doon sa gitna. Pag naka-dynamic prompt naman siya, na siya, straight, tag dito, straight na intersecting line na siya. Okay. Then next, dito naman tayo sa enable dimension. Yan, ito yung lumalabas yung haba ng object or yung laba ng object. Dito kasi sa point input, ito yung distance niya mula doon sa interface papunta doon sa center ng x and y. So, pinakikita kung nasaan yung halimbawa, 15.64x and 22.60 0669y. So, it's either positive or negative. It depends on what is the position in AutoCAD. Parang ganito. Ito yung x and y ko. Ayan, nakikita nyo ba to? X and y ko. Yan, x and y. So, pag click ako ng line, yan. So, ibig sabihin, yung kulay blue, siya yung siya yung tawag dito. Siya yung aking y, tapos yung x ko yung 3.5. So, ibig sabihin, pag pumuesto ko dito, ang y ko is 2.5 tapos 1.2 naman sa x. So, naiintindihan niyo na? Oo. Basta ang logic lang nito, guys, kung sino yung nasa left, siya si y, and sino yung nasa right, si x naman yun. So, another logic is, yung kulay green na line, that is y, and yung kulay red na line, that is x. Okay. Ngayon, kaya pag may dati meron tayong may lesson tayong coordinates. Pwede kasi sa AutoCAD kasi pag binigyan ka ng coordinate system, ginagamit namin kasi ang coordinate system pag mapa. Pag gumagawa kami ng mapa, binibigyan kami ng coordinate system from the center, sa gitna ng lote. Tapos bibigyan ka ng coordinates papunta doon sa Yan. Yung ginagamit ng coordinate system. Kaya pag nakakita kayo ng mga draftsman na gumagawa ng lote ng bahay, ang x and y nila, port nila ay nasa gitna ng lupa. Kasi minsan gumagamit sila ng polar coordinates. Ayun. Then, ano pa ba? Meron dito. So, meron tayong tinatawag na format, no? Meron tayong tinatawag na polar format and Casterian format. Yung Casterian format, ito na yung tinuro ko sa inyo na nakaraan, no? Yung polar coordinate. Si Cartesian, siya yung inventor ng yun nga. Tapos, yan. Meron may tatawag natin absolute coordinates. Yan. Yung absolute coordinates, sinuro ko rin yun sa inyo yung lesson. Pag sinabing absolute coordinates, nakadepende yan kung nasaan si endpoint. No? So, yan. Kiniklik lang doon. Tapos, kung ano yung nalabas doon sa dynamic input, nakadepende yan kung anong format yung ginamit mo. Yung Cartesian format ba siya? Or polar format? Or absolute o relative coordinates. So, yan po yung paggamit ng coordinate system gamit ang dynamic input. Ngayon, kung ayaw mo namang lumalabas tong sa drafting, no? Ayaw mong may lumalabas na mga nakasulat yan, sabi ko, parang para sa tingin mo abala yan, di tanggalin lang natin, no? Tanggalin lang natin yung dynamic input. Hanapin mo lang natin dito sa gilid. Yan. Hanapin mo lang dyan yung dynamic input. Ayan. Uncheck mo yan. Paglabas ng cursor mo,
Ay, ano ba to? Naka-line kasi ako. Okay. Ayan, kita nyo, wala na nakalabas. So, nawawala yung specification ng dynamic input. Ayan, balik ko lang kasi kailangan ko yun eh. Ayan. Okay. So, ganon ang paggamit ng dynamic input. Ayan. So, hindi na magde-display yung measurement, ganyan. Ngayon, nasa inyo kung gusto niyo siyang i-setup, mayroong pwedeng baguhin yung laki ng box, yung number ng yung size ng number. Kung malabaw mata nyo, naliliitan kayo, pwede nyo baguhin dyan using the settings and the drafting tools appearance. So, yan po lang ang tatlong sineset up sa Dynamics. So, pupunta na tayo ngayon sa activity natin. Ito ang mabigat sa activity na to. Ang gusto kasing mangyari din sa activity na ito ay i-set up nyo yung inyong AutoCAD. Ngayon, dahil wala kayong AutoCAD, yun ang malaking problema. Ganito po mangyayari natin dyan. So, teka lang labas ko yung assignment. Magbubukas ako ng assignment. Close natin to. Saan ko yung, okay, pupuntahan ko yung post ko doon sa ating drafting. Ayaw mag-open. Ayun, open na siya. Sige lang guys setup ko para mas madali nyo maintindihan. Yan. So, ito yung assignment. Okay. So, tingnan nyo yung chat box nyo, ha? May ilalagay ako sa chat box nyo. Ito yung link ng assignment, ng activities pala, no? So, kung ako si Alfred, double click ko yan. So, i-redirect ako niyan sa classroom. Yan. So, as a student, ganito yung lalabas sa inyo. Yan. So, ito na yung activity. So, ito yung activity nyo. Double click nyo yan. Mag-o-open siya sa Google Drive. So, ayan. Okay. So, dito, dahil wala kayong AutoCAD para mag-open ng dialog box. Kasi kung meron kayong AutoCAD, susundin nyo lang to. Turn on yung snap on. O, turn natin. Sabihin, pag-click mo to, mag-check yan. Tapos, dito sa naman, number 2, spacing, meron tayong 5 and 10. So, lalagay dito 5, then 10. Dito naman sa sa rectangular, meron tayong yan? Asa ba to? Snap type, no? Sa snap type tayo. Dito tayo sa rectangular snap, no? Click niyo yung rectangular snap kung Baka kasi yung sa inyo nasa isometric snap, tayo doon sa rectangular snap. Okay. Tapos, meron tayong display dotted block in editor. So, yung display dotted block natin, nasan yung display dotted block? Display dotted block. Ayun. So, i-check lang natin yun. Check nyo lang. Ano pa ba? Ayan. Green spacing. Ito sa green spacing natin, 5 and 10 din uli. So, dito type niya 5, then yung 10. Then, turn on adaptive grid on. So, turn on natin. Checkan natin yun. Tapos, ang gagawin nyo, pag na-setup nyo siya, kunyari, ito yung AutoCAD, nag-setup ako dito ng DS. Teka lang. DS. Yan, na-setup ko na siya. Grid snap. Yan, na-setup ko na siya. O, print screen ko siya. Print screen. Tapos, balik ako doon sa assignment ko. Yan. Then, paste ko lang. Install. Install ko pa. Grabe naman to. Okay. Kung ayaw niya ng ganyan, di gawin nyo. Is either kung meron kayong PowerPoint, pwede nyo gamitin yung PowerPoint eh. Saan ba yung aking PowerPoint dito? Eto. Yan. So, open ako ng dito ko siya ipe-paste.
Haha. Ayan. Naka-paste na siya. Kasi, naka-dual screen kasi ako, kaya ganyan yung itsura niya. So, crop ko lang. Crop. Double click, crop. Kunin ko lang to. Ito ay option nito pag na mayroon kayong AutoCAD, ha. Then Control C, copy. Then balik tayo doon kay kay assignment. O yan, control paste na lang. Yan, may assignment na kayo. O, gano'n. Yan na yun. So, yung kasi hindi nyo ma-edit yan eh. So, dito nyo na kayo magsasagot. So, ngayon, paano pag wala? Sir, wala talaga eh. Wala kaming AutoCAD. Anong gagawin namin? Ay, di copy nyo to. Click nyan, copy nyan, punta kayo sa PowerPoint. O, mag-open kayo ng isang, paste. Yan. Teka lang, masyadong malayo. Yan. So, paano natin sasagutan yan? O, mag-insert ka. Eh, wala kang choice eh. Ito gagawin mo. Mag-insert tayo ng, Okay. So, sabi doon sa, sa X, dapat raw ay 5. 5, tapos dito, 10. So, copy na lang natin to. Ten. Okay, so ganun din. 5 and 10 rin to, di ba? Yan. Eh, di may sagot na. Oh, kasi doon naman may check na rin na may rectangular. Yung dati, may check na rin. Ito lang naman ang walang check, no? O, di lagyan natin ng check. Madali naman akong kausap. Lagyan natin ng check. Oh, yung box na yan. Tapos, ito yung check na dito yung check na. Yan, may check na yan. Maliit nga lang, no? Tingnan natin. Kita ba? Wala yung check. Ayun, check na. Oh, hindi kita. Bakit di kita? Oh, kung ayaw mong check, di X na lang tayo. Ayaw pala na check eh. Ayun. Okay. Kaya pala hindi siya nag-appear. Okay, now I understood. Lagyan mo na check. Di may check na. Ayan. Di may sagot ka na. Anong gagawin natin? Control C, na lang, print screen. Pwede itong print screen, pwede itong, halimbawa, save nyo siya ng, save as nyo as JPEG. Dito lang yun, di ba? Naka-PowerPoint presentation. Palitan nyo, JPEG. Yan. Pag sinave nyo yan, automatic, na yan? Teka, nasan ba to? Documents. Hindi, ayoko dyan. Desktop ako. Okay, so save natin sa desktop by JPEG. Just this once lang. Yung mga okay. Tapos, nasaan yung aking folder? Yan. Nasa desktop raw yung aking picture. Ito yung picture, no? Copy lang natin siya, copy. Then, punta tayo dito. Magpe-paste ako. Paste. Ayaw. Anak ng tatay ko. Bakit ayaw mo? Okay. Di madali akong kausap. Ganun pa rin. Dito natin siya i-paste. Meron kasing tag dito. Paano ko ba explain sa inyo? May tinatawag na bridging command kasi ang computer. Minsan kasi ayaw niya mag-direct sa software to software. Ewan ko, siguro parang may parameter siya na para maiwasan yung virus, ganun. Okay. So dito ko siya ipe-paste. Kasi pag lumabas na good siya sa ibang software, pwede mo na yung copy. Papunta doon sa assignment. Nawala yung assignment ko. Ayan, okay.
So, ayan. So, paste na natin dito. Ayun, meron na kung ano, may sagot na ako. So, ganyan lang yung first activity. Ngayon, second activity, ito naman. Ang gagawin nyo naman sa second activity, baba ko lang, hiwalay lang natin ang papel. Ayan. So, dito, name the object snap mode symbol and write your answer on space provided. So, saan nyo makikita yung sagot? Na dito ang mga sagot niyan. Nasa object snap. Ay, tama. Ayan siya. Ito. Ayun yung symbol niya. Endpoint, midpoint, center, geometric node. Yan. Integration yan. So, ngayon, doon sa activity nyo, doon sa inyong assignment, yan, papangalanan nyo lang. Type nyo dito. Ano ba to? Endpoint. Yun. So, number 2 na tayo. Anong number 2? Oh, bahala na kayo. Libre na nga yung one. Baka sagot ako pa lahat, no? So, yan. So, ganun lang po yung inyong activity for today. So, pwede nyo yung sagutan ngayon or, anak, sagit lang. Pwede nyo nang sagutan yan ngayon or pwede nyo na ring sagutan mamaya pag mayroon kayong oras para sa inyong, tag dito? Asynchronous nyo mamayang hapon. Baka kasi may ginagawa pa kayo sa iba yung subject, no? So, yun lang for today. Okay, so meron pa kayong natitirang 15 minutes kung gusto niyo na siyang gawin ngayon, no? Para hindi naman sayang yung oras, no? Para pahinga na kayo ng asynchronous niyo. Okay ba? Okay po, sir. Okay. Thank you po, sir. Ayan, sige. Sir, Tanong. nagda-download ako ngayon, sir. Ano yung... Sinend ako sa GC, sir. Sinend ko yung picture. Teka lang, ha? Titiyan ko. Ba hindi na-download mo? Anong version to? Parang ikaw lang nakita ng version. Katulad din sa inyo, sir. 2019. Okay. Sa Autodesk ka talaga nagkumuha. Sige. Opo, sir. Ba't di mo... Ganun rin naman, kukuha ka rin naman ng free trial. Ba't di mo pag ginawa yung latest? Yung may latest naman, 21. Sige, ikaw rin. Ako kasi gusto ko rin talaga i-try yung yung latest, yung 21. Kaso nga lang, wala akong crack nun eh. Meron ba latest, sir? Yung 2021, yung latest niyan. Pero kasi, pero yung latest kasi, free trial siya for 30 days lang. Ito yata 1 year to eh. Itong alam ko dito sa 2019, 1 year to. Magagamit mo siya for 1 year o lang, isang taon lang. Pero yung, di ko lang alam, mamaya check mo kung tama yung hinala ko. Pero yung 2000 kasi, yung 2021 na latest version ngayon, 30 days lang yon. Pero 30 days trial. Pero kung gusto mo siya makuha ng lifetime, magpapa-license ka. Babayaran mo yung license, right niya. Yun lang. Kasi yung akin, yung 2019 na ginagamit ko, cracked to. Crack. Anong cracked? Crack. Hindi ba kayo familiar sa crack? Ibig sabihin, sir, parang APK siya. Parang ganon. Ibig sabihin, yung software na ginagamit ko, hindi siya license pero dinadaya ko yung license command niya. Sabihin pag dumating na yung end ng license yung gamit ko sa kanya, nagre-reboot yung system, nagre-reboot yung software, bumabalik uli siya sa 1. kaya lifetime ko siya gamit. Oo. Kaso nga lang pangit lang sa Cracked, pag nalaman ng AutoCAD na pirata yung software, ibaban ka nila. Yun ang nakakatakot na. Pag nalaman nila, hindi ka na makakagamit ng AutoCAD lifetime. Yun ang delikado minsan sa Cracked, no? Okay. So, kaya pag gumamit kayo ng, ito lang, payo lang, pag gumamit kayo ng crack software, huwag nyo siyang i-online. Huwag nyo gagamitin yung online system niya. Kasi malalaman na cracked yung software mo, mababan ka pa. Yun lang yan. Kaya yung alam nyo, yung mga sikat na artist na alam nyo kung nabalitaan nyo yung nangyari sa yung BT, yung mga rapper, kinasuhan sila kasi hindi raw original yung drum beat na ginamit nila. So ibig sabihin
may problema sa license. Kasi ang nangyari noon, yung ginamit nilang software sa music nila, recording ay cracked. Nade-detect yun eh. Pag nilagay mo yun sa Spotify, nilagay mo sa nade-detect yun na cracked yung system na ginamit mo doon. Copyright, sir. Copyright yan. Hayari sila. Kaya yun, nagkaroon sila ng problema. Mga rapper yun eh. Hindi ko maalala kung pangalan nila. Basta yun na naging problema nila. Yung drum beat na ginamit nila ay galing doon sa software na crack. Ayun. Nahayari sila. Ano to, sir? Sir, pag inano ng license, tapos, pwede nang gamitin lifetime yun, sir? Ay, ikakrack mo siya. May Hindi, mga, sir. Babayaran. pag, yung pag nagpa-license ka, may pa rin yan, may ilang taon kung ilang year mo magagamit yung license. Oh, kasi money matters yan eh. Negosyo nila yan. Kaya negosyo nila yan. Hindi niya ibibigay sa iyo lifestyle yan. Mayroon pa rin yan. Ano ba, siguro mga 5 years, ganon. Parang yung version namin kami sa pag nag-download kami ng ng Autodesk software, teacher kami, lalagay namin as educator. Ano lang yun, 4 years lang yun. 4 years lang. After ng 4 years, na uli. Babayaran mo na uli yung license. Ganun yun. Oo. Sige po, sir. Okay. Sige. Pwede na kayong mag-leave, no? Pwede na kayong mag-leave. Pwede nyo nang gawin yan sa online yung mga ginigay kong activity sa inyo. Sige. That's all for today. Thank you po, sir. Okay. Thank you rin.